Yo, JIPs! Para sa raffle natin na 200 pesos sa Sunday, request lang comment kayo ng hashtag JD doon sa bago nating upload sa kabila kong channel na JD. Nariyan yung link sa comment section. At para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang din kayo para shoutout ko kayo sa susunod nating video. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Siya nga po pala, Manong. Kaya po kami nandito para alamin ang kalagayan ng apo nyo. Alam kong alam nyo na po yung mga nangyayari. May nagtatangka po sa apo nyo, tama? Pareha sila ng anak ko, pero hindi sila nagtagumpay. Wika ni Lorena. Nagpakilala ang matanda sa pangalang Bando at ang asawa niyang si Lumen. Ayon sa kanya, tanyag si Risto na inihahalin tulad sa apong babae na si Juliana. Galing kay Juliana ang nalalaman namin patungkol kay Risto. Malakas ang pakitain niya at kaya ding bumasa ng isip na tao. Higit sa lahat, hindi siya madaling lapitan maliban na lang kung mga mahal niya sa buhay. Sa gayon, wala ang bata dito. Umalis kanina pang madaling araw. Pumunta sa mga paborito niyang puntahan, sa gubat kung saan maraming nakabantay sa kanya. Sandali. Ay, Lumen, pumarinig ka nga at matanong ko lang kung nagpaalam ba ang apo mo at kung saan ba siya pupunta. Pasensya na ha. 3 lugar sa kabundukan kasi ang madalas na pinupuntahan ng apo ko. Wika ni Mang Bando. Hindi niya sinabi. Alam mo naman yon. Ayaw na may nakakaalam kung saan siya pupunta. Ay, Ineng, puntahan niyo doon sa bundok na yon at baka naroon siya. Talagang mahirap tukuyin kung saan ang eksaktong lugar ng apo namin. Maski itong asawa ko na manggagamot, hindi nga malaman ang ginagawa ng apo namin. Ay kagaya nga ng sinabi niyo, merong nagtatangka sa kanya, kaya nga mailap ang apo ko. Wika ni Manang Lumen nang makalapit sa kanila. Tumangulang si Lorena. Mahinang sinabihan ang anak kung nararamdaman niya ba ang batang babae. Pero umiling si Risto at sinabi na ang tanging nararamdaman lamang ay mga engkanto. Malakas ang mga engkanto sa pagtatago. Malakas pa sa pinakamainam na sabulag. Nga pala, Mang Bando, matanong ko lang po, anong klaseng bata ba yung apo niya? Tanong ni Noel. Ay, ang apo ko ay galing sa isa kong anak na babae na namatay matapos maisilang ang bata. Walang nobyo at dalaga pa, pero biglang nabuntis. Napagdiskitahan pala ng isang malakas na engkanto. Wala na akong nagawa noon kahit manggagamot pa ako. Malakas ang kalikasan. Hanggang sa isinilang ang bata at doon namatay ang anak ko. Tao lang naman ang bata pero mapapansin mo ang kakaibang katangian. O siya, sige na. Kung gusto niyong makausap ang apo ko, kayo nang bahalang humanap sa kanya. Basta dyan lang sa mga kabundukan na yan. Wika ng matanda habang nakaturo sa malapunsong malalaking bundok. Ito ang tanyag na Chocolate Hills. Nagkatitigan si Risto at Lorena habang si Noel naman ay napasimangot. Ay teka, sa lawak niyan, ipapahanap niyo po sa amin ng apo niyo. Napakahirap po niyan, lalo na kung daan-daang maliliit na bundok ang makikita. Wika ni Noel. Nagkipit balikat lang si Risto. Ngumiti lang at naglakad. Sinabi ng bata na mas mabuting maunahan nila si Almacar dahil kapag nagkaganon, mas mabigat ang kakarapin nilang problema kaysa sa paglilibot sa kabundukan. Huwag kang panghinaan ng loob, Noel. Sige na, sumunod ka na sa amin. Wika ni Lorena.
Walang nagawa si Noel kung hindi sumunod na lamang. Nakaramdam si Noel ng hiya nang makita niya ang titig ni Lorena. Maganda ito, at kahit saang anggulo tignan, nakakamangha talaga ang itsura. Ilang minuto silang naglakad at nakarating na sila sa malapunsong burol. Nababalot ito ng makapal na talahib na parang gabundok na damuhan. Tahimik lang si Risto at patuloy lang sa paglalakad habang nakasunod naman sa kanya ang dalawa. Naisip ni Lorena, pinakikiramdamang maigi ng bata ang lugar at tinitiyak na mahanap ang batang babae. May maliit na daan ngunit napapaligiran ng makapal na talahib. May makikita ding taniman ng palay sa baba ng kabundukan at ilang bahay din pero sobrang lalayo ng distansya. Patuloy lang sa paglalakad si Risto hanggang sa nakarating sila sa isang bundok na may malaking puno. Nahirapan silang pasukin ang lugar. Huminto si Risto at sinabing manatili muna sila Nanay Lorena at Noel. At dagdag pa ng bata, papasukin niya ang lugar ng siya lang. Napatanong naman si Nanay Lorena. Delikado po, Nay. Hindi tao. Hindi aswang ang nasa loob ng lugar na yan. Mga elemento. At hindi ko matansya kung gaano kalakas. Pero hindi naman po banta eh. Bilang pag-iingat, dito na lang po muna kayo. Wika na Risto at nagsimula ng maglakad. Nagkatitigan si Lorena at Noel. Napayuko si Noel habang si Lorena naman ay napakunot ang muka at nagkipit balikat. Hanggang sa tuluyan nang nakapasok ang bata, sinuong ang kabi-kabilang matutulis na sanga ng maliliit na halaman. Nagmistulang parang daga na pumapasok sa isang lungga si Risto. Hindi makita ng dalawa ang bata at tanging paggalaw lamang ng dahon ang mapapansin. Hanggang sa makalagpas ang bata sa masukal na daanan. Dumating sa batuhan, paangat ang lupa at matatayog ang puno. Ilang sandali pa napahinto si Risto nang mapansing may gumagalaw sa isang banda. Sa kaliwang bahagi, ilang dipa ang layo sa kanya. Mata lang ni Risto ang ginagalaw. Nakagilid at sinusuri kung ano ang kumakaluskos. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Risto nang maaninag ang naglalakad na isang bata papalapit sa kanyang direksyon. Kumabig si Risto upang tuluyang harapin at diretsyong makita ang itsura ng paparating. Isang batang babae, nakasuot ng pantulog. Nung 2 dipa na lang ang layo, huminto na ang batang babae. Kinutubad na si Risto na ito na ang isa pang katulad niya na may katangian. Pero wala siyang nararamdamang kakaiba, maliban na lang sa pagiging normal ng batang babae. Juliana ang pangalan mo, tama? Ako nga pala si Risto. Wala akong balak na masama sa'yo. Nagpunta lang ako dito para kausapin ka. Kamusta? Wika ni Risto. Kumunot ang mukha ng batang babae at nakita ni Risto ang saglit na pagbabago ng mga mata. Sandaling naging makintab na berde at bumalik kaagad sa pagiging normal. Ako nga si Juliana. Paano mo nalaman na nandito ako? Saka parang baliktad. Ako nga ang dapat magtatanong kung kamusta ka na eh. Alam ko kung sino ka. Nung may silang ka, isinilang din ako ilang araw ang nakalipas. Ako ang itinalaga sa panig ng kalikasan upang maging katawang at bantayan ka. Pero binabantayan ka na ng ilang tao eh. May galing sa kadiliman, sa kalangitan, at ako naman sa kalikasan. Malalaman mo kung sino-sino ang mga sinasabi ko. Wika ni Juliana at kita sa mukha ni Risto ang pagkabigla. Nakatulala habang nakanganga ang bibig. Nakakunot ang muka at bigla na lang umiling. Hindi siya makapaniwala na alam ni Juliana ang lahat.
Nakilala ni Risto ang mga nagbabantay sa kanya. Ang tao ay si Nenet at Daludoy, habang sa kadiliman naman ay sina Lorena at ang mga mangkukulam. Mga anghel sa kalangitan, at sa kalikasan naman ay si Juliana na mula sa angkan ng engkanto. O bakit hindi ka nagsasalita? Malalaman mo yun dahil engkanto ko. Hindi nga lang ako pinatnubayan ng amang engkanto dahil nalagay ako sa alanganin kaya bahagyang naudot. Dagdag pa ni Ama, kapag kaya ko nang dali ng sarili ko, saka na kita babantayan. Muling wika ni Juliana. Dito na nagkaulirat si Risto. Napapaisip na marami palang lihim ang nakakubli patungkol sa kanya. Ganun ba? Hindi ko inaasahan yun . Sa totoo lang, pumunta ako dito para proteksyonan ka para hindi madukot ng masasamang kampo ng demonyo. Pero sa halip, mali pala ang inaakala ko. Ikaw pala magbabantay sa akin at tama ka. Maliban sa'yo, may iba ding nangangalaga sa akin. Mabuti naman kung ganito yung nangyari, malakas ang puwersa ng kalikasan . Sa palagay ko, hindi ka na dapat mag-intay ng pahintulot kung kailangan mong gawin ang tungkulin mo. Total, nandito naman na ako . Sumama ka na sa akin, magtulungan tayo. At saka wag mo sanang ipagdiinan na nakatalaga ka para magbantay sa akin. Isipin mo na lang magkaibigan tayo. Hanggang doon lang dahil lahat tayo mahalaga. May buhay at kailangan mapangalagaan ng maayos. Ikaw at ako ay walang pinagkaiba. Kung poprotektahan mo ko, mas lalo kitang poprotektahan. Kahit buhay ko pa yung kapalit. Sumama ka na. May kailangan pa kasi kong gawin at hindi magiging madali. Kailangan kong iligtas sa mga batang dinukot. Wika ni Risto. Ano? Ililigtas mo sila? Kung yan ang gagawin mo, para mo na ring inalay yung buhay nating dalawa. Kung makuha man nila kahit isa sa atin, pwede nilang isagawa ang ritual. Kapag lumapit tayo sa kanila, mas magiging madali sa kanila ang lahat. Tugon ni Juliana. Sinabi ko na sa'yo, kapag nagtulungan tayo, walang sino mang makakapuksa sa atin. Tungkulin ko ang pagsugpo sa mga masasama dito sa lupa. Mahirap man, pero yun talaga ang plano ng Ama sa akin. Ano mang pinapangamba mo, hindi mangyayari yun hanggat nandito ko. Tugon ni Risto. Ilang sandali lang ang lumipas. Bigla na lang may lumitaw na malaking nilalang sa gilid ni Juliana. Bahagyang napatras si Risto dahil maliban sa sobrang laki, nakakakilabot pa ang itsura. Isang tao na may katawan ng kabayo, ngunit hindi tikbalang dahil may 4 na paa. Sobrang kisig ng katawan at may malaginto at malaking kwintas. Anak, tama si Risto. Napapanahon na. Kailangan mo ng gampanan ng tungkulin mo. Yan ang kautusan ng itaas. Pinigilan ko lang dahil mahal kita at maaaring mapahamak ang buhay mo. Malaking kasalanan ang nagawa ko sa lumikha. Pero huwag kang mag-alala. Anumang idinidikta ng isipan mo, pwede kang magpatawag ng kahit anong pangkalikasang nilalang para makatulong. Ako nga pala si Camaro. Risto, ikinagagala kitang makilala. Isa akong taong kabayo. Iba kami kumpara sa mga tikbalang dahil nabibilang kami sa kabilang dimensyon. Samantalang ang tikbalang naman ay nasa pagitan ng dalawang mundo. Sila ang bantay sa mga lagusan at kalikasan. Pinahihintulutan na kita, Juliana. Wika ni Camaro. Tumango si Juliana. Humawak sa paa ng taong kabayo at sinabing maraming salamat. Habang si Risto naman, tila ba hindi malaman ang reaksyon ng muka. Naghalo ang kaba at galak. Naglakad na si Juliana
Nagulat si Risto dahil yung napakasukal at hindi magandang daanan. Nagsihawian ang mga damo na tila naging pasilyo na daanan ni Juliana. Sumunod naman kaagad si Risto at habang naglalakad, muling nagtanong si Juliana kay Risto kung paano niya natunto ng lugar. Basta pilit kong hinanap yung presensya mo eh. Hindi kasi kita maramdaman. May ibang parte sa lugar na may engkanto din pero dito, ibang-iba. Dahil malapader na aura, kaya alam kong may ibig sabihin. Hindi din sinabi ng gabay ko kung nasaan ka. Hinayaan niya akong tumuklas kung nasaan ka eh. Kung sa bagay, tama naman yun para hindi ako palaging nakaasa sa kanya. At saka, para may sarili akong pananaw. Wika ni Risto. Hanggang sa makalabas na sila ng lugar, makikita sa kilos ni Lorena ang matinding pagkagulat nang lumitaw ang dalawang bata. Sinabi pa ni Lorena na merong kakaiba dahil nagsigalawan ang damo na tila may sariling buhay. Sinabi ni Risto na dahil yon kay Juliana. Ito po siya, Nay. May bago po akong natuklasan pero hindi ngayon ang tamang panahon para ipaliwanag. Kailangan na po nating umalis eh. Wika ni Risto. Sumabat naman si Juliana at sinabing dadaanan muna ang lolo't lola. Hindi naman tumanggi ang grupo. Diretso nang naglakad sa bahay ng batang babae. Nang makarating ay nagpaalam na si Juliana. Sinabing sasama siya at hindi tiyak kung kailan babalik. Ay may tiwala naman ako sa iya. At saka, alam naming mabuti ang kasama mo. Napapanahon na, Apo. Malaya ka na sa gagawin mo. At huwag mo kaming isipin. Wika ni Manang Lumen. Tumangulang si Juliana. Nagmano at sinabing aalis na sila. Nakikita ni Risto na marami silang pagkakaparehan ni Juliana. Katulad niya, seryoso ding magsalita na parang mas malalim pang magbitaw ng kataga kumpara sa nasa hustong edad. Angat na ang araw at nararamdaman nila ang init. Pansamantalang nagpahinga silang apat sa isang karinderya upang kumain. Ngunit si Noel at Risto lang ang kumain. Tubig lang si Lorena, habang si Juliana naman ay nakatitig lang sa kanya. Uy! Hindi ka ba nagugutom, Juliana? Tanong ni Risto. Ngumiti lang si Juliana at umiling. Hoy Lorena, kumain ka. Huwag yung puro tubig lang. Kahit kaunti, basta malamanan yung sikmura mo. Wika ni Noel kay Lorena. Pero hindi pinapansin ng dalaga si Noel. Nakatingin lang sa labas ng tindahan na parang wala lang. Nang matapos magpahinga, bumiyahe kagad sila papuntang Tagbilaran. Habang nasa biyahe magkatabi si Noel at Lorena, habang nasa harap naman nila ang dalawang bata. Kinakabahan si Noel ng mga sandaling ito. Panayang paramdam sa kanya ng mga pangitain. Nakikita niya ang 7 demonyo na may iba't ibang katangian. Ang 7 prinsipe ng impyerno. Kilalang kilala ito ni Noel dahil galing siya sa pag-aaral ng itim na karunungan. At maliban pa dyan, nakakakita din siya ng mga batang nakahandusay sa mapulang lupa dahil sa dugo. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang balisa ka? May problema ba? Nga pala, hindi ako kumakain ng mga tinda. Aswang ako, di ba? Wika ni Lorena. Naiintindihan ko. Kasi habang hawak-hawak ko tong rebulto, iba't ibang pangitain ang nakikita ko. Mabuti sana kung maayos pero hindi. Nakakatakot. Mantakin mong nagpakita sa akin ng 7 prinsipe ng demonyo. Gusto ko nang itapon eh. Parang nababaliw na ako. Wika ni Noel. Hanggang sa biglang tumayo si Risto.
Sumilip kay Noel at Lorena. Ako din po. Nakikita ko po yung mga nakita nyo. Napansin nyo po ba? Habang papalapit tayo sa kalaban, mas lumalala ang pangitain. Parang may gustong ipaiwatig sa atin pero sobrang nakakatakot. Pero hindi bale. Hindi lahat ng pangitain nagkakatotoo. Hindi ibig sabihin yun na yung magaganap sa inaharap. Kaya nga po tayo nandito eh. Pwede nating iliko ng landas ang tadhana, partikular sa mga masasamang tao at elemento. Pero ang tadhana kapag galing sa kalangitan, wala nang makakapigil doon. Huwag kang mag-alala kuya. Nandito ako at saka hindi ka papabayaan ng nanay ko. Di ba, Nay, gusto mo si Kuya Noel? Wika ni Risto. Matapos ng seryosong pagpapaliwanag, bigla namang bumanat si Risto. Kitang-kita sa mukha ni Lorena ang pagkainis na parang pinipigilang makapagbitaw ng salita. Lalo't narinig pa ni Lorena na nag-uusap ang dalawang bata at sinasabing akala niya mag-asawa dahil bagay silang dalawa. Tumingin na lang sa bintana si Lorena. Nagbingi-bingihan sa usapan. Hanggang sa nakarating na sila sa Tagbilaran, hapon na at malapit na ang takipsilim. Kasalukuyang nasa bukid na sila ng Tagbilaran. Sobrang kalmado lang nilang tignan na parang residente lang sa lugar. Kagaya ng karaniwang probinsya, may mga bahay din dito pero magkakalayo. Sabay pa na humakbang si Risto at Juliana. Sabay ding tinuro kung saan ang direksyon ng kanilang pupuntahan. Nagkatitigan ang dalawang bata na parang nagtataka. Samantalang si Lorena at Noel ay ganun din. Huwag mo namang basahin yung nasa isip ko, Juliana. Ginagaya mo ako, no? Tanong ni Risto. Pasensya ka na, Risto. Sinusubukan ko lang kung gumagana ba yung pagbabasa ko ng isipan sa'yo. Malakas kasi yung aura mo eh. Tugon ni Juliana. Nagngitian ang dalawang bata. Sinabi ni Risto na ayaw niyang may nakakaalam sa kanyang isipan, kaya haharangan niya na si Juliana at kailanman hindi na mahuhulaan ang mga gagawin niya. Tumango lang si Juliana. Kitang-kita sa muka na naaaliw siya kay Risto. Hindi nagalit yung anak ko. Ayos lang sa kanya. Aba, bago yun ah. Wika ni Lorena sa tabi ni Noel. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Magkasundo ang dalawa. Parehong may mataas na presensya at matatapang. Sana ganun din tayo, no? Pwede ba yon? Yung may gusto kong itanong na kaya mong sagutin. Yung malumanay. Para naman maayos tayong nag-uusap. Mahirap kaya yung hindi nagkakaintindihan sa ganitong sitwasyon. Wika ni Noel. Tumango lang si Lorena. Ngunit may pahabol siya na hanggang sa mga gagawin lang na hakbang at wala ng iba. Bakit? May sasabihin ba akong iba? Ay wala naman. Bakit? Ano bang akala mo may gusto ko sa'yo? Shay, wala. Umalis na nga tayo. Tugon ni Noel. Nakaramdam siya ng pagkaya kay Lorena. Parang nasampal ng hindi nalapatan ng kamay. Nasa unahan na ang dalawang bata. Ramdam ni Lorena na napakaraming aswang sa lugar. Kaya naman hinanda niya ang sarili sa pagsapit ng dilim. Dito na nagbungkahi si Lorena na mag-ingat sila dahil nakapalibot ang kalaban sa lugar. Nasa unahan po sila, Nay. Sigurado po kung naroon ang mga batang dinukot. Wika ni Risto. Ngunit bigla na lang huminto ng lakad si Juliana, kasunod ng mga kaluskos sa iba't ibang direksyon. Sa itaas ng puno, sa ibaba, maririnig din ang kalabugan sa lupa na parang may malalaking nilalang na paparating.
May mga aswang po sa paligid, Manang Lorena. Hindi po sila makakalapit. Dahil kung gagawin nila yon, kusa na lang silang mamamatay. Ang naririnig niyo po ngayon, yan po yung mga mandirigma na engkanto. Sila po yung nagbabantay sa akin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli abangan natin ang susunod na episode ng ating kwento at huwag nating kalimutang mag-comment ng #JD dito sa upload at pati na rin sa bagong upload doon sa channel ng JD, yung Pasko sa Baguio. Nandyan yung link sa comment section para makapag-comment kayo at masali sa raffle natin. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.